So talaga nga namang klarado na guys na nagbigay na ho ng hudyat itong ating Vice President and DepEd Secretary Sara Duterte na talagang wala na, tapos na ang unity dahil siya mismo ay hindi na nakikibahagi sa unity dito sa ating gobyerno. Imagine guys bahagi ka, isipin mo na lang, bahagi ka ng pamahalaan at dinidinig ang issue tungkol dito sa fake news ng House of Representatives na ginawa ni Ka Eric at ni Lorraine Badoy. Tapos ikaw bigla-bigla kang magbibigay ng simpatsya sa dalawang nagpakalap ng fake news. Talaga nga namang itong kanyang statement, yan, nabasa ko na yan sa inyo kanina, ito na ho ang hudyat na talagang sirang-sira na ang unity. Dahil siya din naman ang sumira, kasi mayroon din naman siyang sariling grupo ata, napapansin ko, hindi naman yan basta-basta magsasalita ng ganyan ka taas ang kanyang tono, hindi ata naman magpo-post yan ng ganyan kasi talagang magiging issue to guys Hindi yan magpo-post kung walang mga tao na nasa likod ni Vice President Sara Duterte. Kahit pa porket itong si Lorraine Badoy at si Ka Eric ay nakalaya na, hindi pa rin sapat na dahilan, 'di ba, na maghayag ka ng simpatsya sa dalawang yan, lalo pat dinidinig pa ang kanilang kaso ng House of Representatives dahil nga sa kanilang pagpapakalap ng fake news. Talaga nga namang ang masasabi ko lang dito guys is full of disappointment. Nakakatakot kung ito yung magiging presidente natin. Talaga nga namang yan sa statement niya, kumiling siya. Pinatunayan lang ho ni Vice President Sara Duterte na talagang immature pa siya mag-isip. Political and emotional, immature pa siya kung mag-isip. So, hindi karapat-dapat to na iboto bilang presidente. Ang daming issue guys. Naniniwala ako na kung nakialam siya sa issue ni Dr. Lorraine Badoy, dapat nakialam din siya sa issue ng West Philippine Sea. Binubuli tayo Diba? Yung trabaho niya as a DepEd Secretary, hindi niya naatupag, hindi niya naasikaso to the point na bagsak tayo sa PISA. Tapos bilyones ang hiniling niya na halaga para dito sa masolusyonan ang problema ng Departamento ng Edukasyon. Tapos ano yung nangyari? Sasabihin niya sa atin na wala daw siyang kaalam-alam sa background ng DepEd, so wag daw siyang sisihin. Tama ba yun guys? Humingi ng pondo, nung nakuha, sasabihin, wala kang kaalam-alam. Tapos sasabihin mo din na huwag tayong mag-expect ng magandang score dito sa PISA. Tama ba yun? Tapos, ang bilis mo makialam sa ibang issue ng ahensya. Tapos dito sa West Philippine Sea, hindi ka nakikialam. Yung mismong trabaho mo, napapabayaan mo. 'Di ba? So, ang ginagawa kasi ni Vice President Sara Duterte, hindi para sa bayan Para sa mga alipores mo lamang. Kung ganyan lang din naman, kung may natitira pang kahit maliit na kahihiyan, 'di ba? Kung mayroon pang natitira, kahit maliit na lang ho na kahihiyan or common sense diyan sa utak ng ating Vice Presidente, dapat ngayon pa lang mag-resign ka na. Kasi yan naman ho yung sigaw ng mamamayang Pilipino at ng ibang senator. Kasi kung patuloy ka lang na umuupos sa gusto ng pamahalaan para sa ikabubuti ng ating bayan, kung patuloy kang kumukontra ng kumukontra, mas mabuting mag-resign ka na lang. 'Di ba? Yan na lang yung best way mo para kahit papaano makatulong ka sa gobyerno sa pamamagitan ng pag-resign mo. Hindi yung hingi ng budget tapos wala din namang ginagawa, nakikialam sa ibang trabaho ng ibang ahensya, mag-resign ka na lang. Kung meron pang natitirang maliit na kahihiyan or natitirang maliit na common sense sa utak mo, umalis ka na lang dyan sa departamento na hindi mo naman kayang hawakan. 'Di ba? Sinusuka ka na ng bansang Pilipinas. Hindi ka ba nahihiya, BP Inday? Sinusuka ka na ng mga mamamayang Pilipino, hindi ka ba nahihiya? Tapos sasabihin mo na tama lang ang ginawa ni Ka Eric. Ito guys yung part na lang natumbasahin natin. Simbolo sila ng isang bayan na naninindigan ng tama at naninindigan para sa tama. Naninindigan ng tama at naninindigan daw para sa tama. Paano sila naninindigan sa tama? Sila na mismo ang umamin. Ito, pakita ko sa BP Inday.
SMNI anchors admit claims on House Speaker travel funds wrong. Travel fund pala, walang S, wrong. So may admittance sila na nagkamali sila. Tapos sasabihin mo naninindigan sa tama. Sila na mismo nagsabi, kitang-kita na may admittance na mali sila. So paano naging tama 'yon, VP? Diyos ko naman, para namang yung mga taong sinasabihan mo ay mga pinanganak kahapon. 'Di ba? Kala mo yung mga millennials ngayon walang alam. Yung mga Gen Z walang alam. Kahit mga Gen Z, sukang-suka na rin sa'yo. Ako dating supporters ni VP Inday, mukhang wala na, guys. Kasi dati, to the point na, guys, wag tayong maging fanatiko tulad ng ginawa ko dati. Super fanatiko ako. To the point na wala na akong nakikitang mali. Kasi lahat para sa akin, tama. Hanggang sa isang araw namulat na ako sa katotohanan na mali ang maging fanatiko. Dapat maging balance tayo. Kapag tama, purihin. Kapag mali, boljakin. Yan yung best way, guys, para sa ikauunlad ng ating bayan. Hanggang may oras pa. Hanggat mayroon pang oras, mag-speak up tayo para sa katotohanan. Pag nakikita nating mali, soplakin, boljakin. Diba? Pag tama, i-promote. Pag mali, wag. Kasi ako dati, yan yung isang malaking pagkakamali ko, guys. Naging fanatiko ako sa isang politiko na hindi naman ako kilala. Diba? Naging fanatiko ako sa isang politiko na akala ko lahat ng kanyang gagawin ay tama. Pero mayroon ding mali. Na yung pagkakamali na yun, hindi ko nakikita. Kasi para sa akin, lahat ng ginagawa niya ay tama. Buti na lang nagising tayo sa katotohanan, guys. Buti na lang kinalaboso ang aking damdamin na magbago. Kinalaboso ang aking damdamin na alamin ang totoo. Tingnan nyo, tulad nito. 'Di ba? Dinidinig ang kaso nila Ka Eric at ni Lorraine Badoy sa issue ng fake news. Tapos sumisimpatya ka. Huwag mong gawing rason kahit nakalaya na sila. Huwag mo yung gawing rason. Kasi may admittance sila na sila mismo ay nagkamali. Tapos ano yung sabi mo dito sa part na to? Una nang nagpakita, guys, ng katapangan at katapatan sa bayan sina Dr. Badoy at Ka Eric bilang bahagi ng matagumpay na kampanya ng Duterte administration laban sa terorismo at insurhensiya sa ilalim ng National Task Force to End Local Communist Armed Conflict. So okay lang pala sa'yo na mang-red tag sila. Kagaya ng ginawa nila kay Mayor Magalong. 'Di ba? Hindi naman pala totoo. Kaya nga nag-express ng dismaya si Mayor Magalong dito kay Ka Eric at kay Lorraine Badoy dahil hindi naman totoo ang kanilang sinasabi. Kagaya din dito ng pag-aano nila kay sa nanay ni Ato Marolio. Tama ba? Si Ato Marolio ba yun? Yung kanilang binirada na sinabihan na si Atom Arroyo, yung nanay niya, totoo, komunista. Pero si Atom, hindi. Tapos si Atom, kanilang binibirada. Tama ba yun? Dinadamay nyo yung anak sa kasalanan ng ina, ng nanay. That is very, very wrong. Anyway, malaking kahihiyan talaga tong ginagawa ng ating VP. Meron siyang pakikidalamhati sa mga nagpakalap ng fake news, pero wala siyang pakikidalamhati sa pambubuli sa atin ng China. Diba? Well, what do we expect? Like father. Diba? Like father, like daughter. Diba? Ganon din. Mag-ama sila. Talagang in-expect natin dyan. Kung sa usaping sabi nga ni Duterte, diba? Former Digong, ano yung sabi niya? 3 to 6 months, ubos na yung droga. Naubos ba? Diba? Wala. At ito din yung kay BP Inday. Bigyan nyo ako ng 100 billion. Lahat ng problema sa edukasyon, susolusyonan ko. Pero ano nangyari? Pangkolela tayo sa PISA. Out of 80, pang 75 tayo sa readings at math. Tapos sa science, pang 78 tayo. Tapos sasabihin mo, pasensya na, wala akong kaalam-alam sa background ng DepEd. Tama ba yun? Talaga nga naman kung ano yung tinanim, siya din ang aanihin. Kung ano yung puno, siya rin ang bunga. Anyway, this is a sign, guys, na there's no unity na
Wala nang unity team ngayon. Buwag na. Dahil si BP mismo bumuwag eh. Ang inaantay na lang natin dito, lumantad yung mga bagong muka ng oposisyon. Kasi mukhang magiging tatlo yung oposisyon ata ngayon. I mean, dalawa. Dilawan, tapos itong mga DDS. Pero itong mga dilawan, sila pa itong mga kalaban na kakampi natin ngayon. Oh, labo umimima, no? Nung panahon ng eleksyon, sila yung mga taong tinuring nating kalaban. Pero ngayon, sila pa itong mga tinuturing nating nagiging kakampi. Yung DDS na tinuring nating kakampi, ngayon nagiging kalaban na natin sila. Ano? Anyway, yun lamang ho guys. At it's me again, si Mima Alicia at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video.